vice presidente ka, pagbantaan mo yung presidente. Never in the history of politics in the world, in the Philippines, and even in other countries, mga kababayan, ng isang vice presidente, kahit hindi kaalyado, nasa ibang partido o kalaban, ang presidente, openly magbanta. Walang ganon tayong wala tayong ganon, mga kababayan, na experience other than yung mga terrorist leaders. Hello po mga kababayan, mga manoy, mga manay, mga tugang si Dante Maravillas po. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi po mga kababayan ni Attorney Antonio Bukoy, yung tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Sara Duterte daw, mga kababayan, ay siyang pinakang best witness, pinakamalakas na testigo, madaling sabi mga kababayan, laban sa kanyang sarili. Sa bagay, yun din naman po talaga mga kababayan yung mga sinasabi natin. Ganon din ang pananaw ni Attorney Antonio Bukoy. Kung mayroon na niyang pinakang best witness sa impeachment trial, si Sara mismo. Yan ang sabi ni Attorney Bukoy. Bukoy on Sara Duterte's skill remarks. She's her own best witness, anya. So malamang sa malamang mga kababayan, during the impeachment trial, talagang kailangan si Sara mismo yung magsalita para tumistigo laban sa kanyang sarili. Kaya nga po, sige papresko ni Sara Duterte, series po yung papresko niya. Laging may mga kasamang taga-media. Yung mga members ng media naman po, yung mainstream media, excited masyado na makinig sa mga kwentong barbero ni Sara Duterte. Kasi lahat ng mga binibitawan na pananalita ni Sara ay lalong nagpapalakas sa paniwala ng ating mga mamamayang Filipino na si Sara hindi dapat na maging Pangulo. Tama ba? Nalalantad yung mental condition ni Sara Duterte, yung kanyang pagkatao at mga mababaw na pananaw sa buhay. Lalo na naniniwala yung ating mga mamamayang Filipino na si Sara dapat talaga i-impeach. Unfit, mga kababayan, to hold any public office. Nakita ninyo yung mga interview sa kanya? Kaya tama ito na sinabi ni Attorney Antonio Bukoy. She is her own best witness, anya. Yung mga ebidensya po, galing mismo sa kanya. Diba? Galing sa kanyang bibig. Sabi dito sa balita ng Inquirer, House of Representatives Prosecution Team, spokesperson Attorney Antonio Bukoy said, sinabi niya ito, in response to a question about proof in the case against Vice President Sara Duterte for saying she hired a person to kill President Marcos Jr. May doktrina niya sa batas. There is a doctrine in law. It's in Latin phrase that says res ipsa loquitur. Nang ibig sabihin sa English, the thing speaks for itself. Malinaw pa po sa sikat ng araw. Now you know, now you understand mga kababayan kung bakit yung bloodbath ni Nahamon, I want the bloodbath, naging bubble bath na lang daw. Sabi naman po ni Attorney Princess Abante, asa na niya yung bloodbath niya, naging wisik-wisik na lang. Ngayon, ang rason ni Sara, nag-hire niya ako ng abogado. Ang advice ng mga abogado, dismiss. Alangan naman niya, sayang naman yung aking ibinayad. Kinuha ko sila para i-defend yung kaso. Yan ang sabi po ni Sara. No more bloodbath. BP Sara says she obeyed lawyers in seeking impeachment dismissal.
Ako niya yung client, may sarili akong gusto, mayroon din akong mga abogado. Nagbabayad ako sa kanila for their professional services. Ang expertise nila na maganda at mag-defend ng impeachment case. So, as a client, hindi ko pairalin yung gusto ko over sa gusto ng abogado because that would mean I would waste my money paying lawyers but not listening to their expert advice. Ayokong magsunog ng pera. You see, mga kababayan, biglang about face si Sara Duterte sa bloodbath challenge niya. Yan yung sinasabi natin. Daldal ng hindi pinag-iisipan. Ayan, nagkabuhol-buhol yung kanyang buhay. Di ba? Kaya sabi ni Atty. Princess, wisik-wisik lang muna. Baka wisik-wisik lang daw muna. Pero gusto natin magtuloy-tuloy ang trial. Magpresenta na ang ebidensya o mapresenta na ang ebidensya. Doon lang natin malalaman yung kasagutan sa lahat ng ating tanong. Di ba? Supalpal yung mga pagyayabang ni Sara Duterte. Kaya sabi ni Bokoy, the thing speaks for itself. Hindi lang sinabi niya ito ng isang beses. She did not only say it once. She said it multiple times. She said she was not joking. Speaking in mixed English and Filipino, Bokoy said during the Saturday News Forum kahapon po sa Quezon City. You're the second highest official in the Philippines. That's how you speak. He stressed. Tama nga po, mga kababayan. Vice Presidente ka, pagbantaan mo yung presidente. Never in the history of politics in the world, in the Philippines, and even in other countries, mga kababayan, ng isang Vice Presidente, kahit hindi kaalyado, nasa ibang partido o kalaban, ang presidente, openly magbanta. Walang ganon tayong wala tayong ganon, mga kababayan, na experience other than yung mga terrorist leaders sa Middle East. Openly talagang binabantan, lalo yung mga kalaban ng Israel. Pero yon terrorist, mga terrorist organization. Mayroon na niya Mr. Maravilla, si Al-Kamini. Sponsor nga po. Sponsor yan po ng terrorist organization, kalaban ng Israel. Hindi lang pinagbabantaan, kundi ginagawa nila many times yung banta ng Iran is to wipe out all the Jews, mga kababayan. Wipe out Israel from the face of the earth. Ayun lang ang alam natin. Pero hindi yung vice presidente ng isang bansa pinagbantaan yung presidente mismo. Ito kalabang bansa. So maintindihan natin, mga kababayan, yung pagbabanta at saka ito kalaban ng Israel for thousands of years. Talagang matindi yung pinagmumulan ng hatred. Pero ito pong issue dito sa Pilipinas. Kailan lang? 2022 po. Tumakbo pa as unit team. Pero dahil po sa hindi makapaghintay, ayun, ito na po, matindi yung nangyari, mga kababayan, nauwi sa pagbabanta. At sabi mga kababayan ni Bokoy, si Sara ang best witness sa kanyang sarili. Ngayon, doon sa argumento mga kababayan ni Sara, na wala man na niya akong kinontrata, yan ang argumento ng kampo ni Sara at ni Sara mismo. Paano niya yun mapapatunayan? Sabi ni Bokoy po, contracts with assassins, those are not really written Are they not? There's no such thing because they are illegal. What contract are we talking about? A written contract that's notarized? Come on, sabi po ni Bokoy. May assassin po na pumirma ng kontrata. Ano yan? Parang kontrata lang ng pagpatayo ng bahay. Walang assassin, mga kababayan, na kinontrata. May written agreement. Tama ba? Yan ang sabi ni Bokoy. And in real life,
Wala man talagang ganyan. Lahat yan, verbal, kinausap. Yun ang ibig sabihin ni Sarah. May kinausap na siya, kumontrata na daw siya, pero wala man written contract. Siya mismo yung nagsabi. At inulit niya, no joke, no joke. At pumayag niya. Ang nagsabi niyan siya mismo. So siya talaga ang best witness laban sa kanyang sarili. Kaya sabi ni Bokoy kahapon sa forum, ngayon anya, kung ang sabi niya, she was taken out of context, she did not qualify. She said she contracted an assassin. Siya anya mismo yung nagsabi na nangontrata na siya ng papatay. So sabi ni Bokoy, kinumpara niya yung sitwasyon to the teacher who was jailed after posting on social media in 2020 anya that he was offering 20 million pesos for anyone to kill then President Rodrigo Duterte. Sa totoo lang anya, he did not have the capacity to follow through on his threat. The Vice President has the capacity to do what she threatened to do. She has the money, the connections, the power, and the DDS, the Davao Death Squad. Bokoy argued. Correct, mga kababayan. Doon nga lang po, mga kababayan, sa mga bodyguards ni Sarah, di ba ang dami? Pero siyempre, hindi man natin iniisip na mismong yung mga bodyguards ni Sarah ang gagawa. Hindi man yun nga gagawin kasi nasa kontrol yun ng ating Armed Forces of the Philippines. Unless may matukso, mga kababayan, may possibility pa rin. So kaya, yung first article of impeachment accused the Vice President of betraying the public trust in committing culpable violation of the Constitution and or high crimes, in contracting an assassin, in plotting to murder or assassinate Marcos, his wife, and his cousin, the Speaker. Sabi po ni Attorney Bokoy. Yung mga statements po ni Attorney Bokoy, galing man lang ito lahat mula sa bibig mismo ni Sara Duterte. Just like itong kwento natin, wala man tayong idinagdag dito other than yung ating mga pagpapaliwanag. Kasi si Sara Duterte po at ang kanyang mga abogado gustong magpalusot. At dahil po sa bigat ng asunto laban sa kanya na nakasulat sa 7 articles of impeachment, ang strategy ng kanyang defense counsel, kasabwat yung mga hudas sa Senado, i-dismiss ang asunto na walang benefit of trial. Yan ang hindi maaari. Di ba po? Kaya sabi ni Atty. Bokoy, Sara Duterte asking to junk case means she has no evidence. Ibig sabihin, walang ebidensya ang defense ni Sara Duterte para baliktarin ang nakapalaman sa articles of impeachment. Nabaliktarin ang mga ebidensyang napakabibigat na ipipresent, mga kababayan, during the impeachment trial. Yan ang malinaw. Kaya umatras sa bloodbath. Yan ang ibig sabihin, mga kababayan, dito ni Atty. Bokoy. Gusto nang ipadismiss na walang karason-rason kung bakit kailangang i-dismiss. Kaya sabi ni Bokoy, dapat niya may paliwanag, specific, yung mga paliwanag kung bakit kailangang i-dismiss. Kasi anya ganito. Dapat ganon. If you can really face it, anya, and you want to clear your name, answer based on facts. Yun ang dapat gawin ni Sara. What we have presented to you is factual, supported by evidence, whether testimonial, documentary, or demonstrative. Sabi po ni Bokoy, ang problema niya natin dito, ayaw niyang sumagot. She's even dribbling it, and she wants to dismiss it immediately. What does this mean? She has no evidence, or she does not want the prosecution's evidence to come out. Correct na correct, mga kababayan, si Atty. Bokoy sa kanyang mga argumento. Kasi unang-una, imagine, mga kababayan, 16 members ng defense panel, yung pinakang magagaling na mga abogado pa sa Pilipinas. Kaya tama yung komento ni Romnick Sarmenta. Sabi ni Romnick Sarmenta, inosentian niya pero 16 yung kinuhang abogado.
Bakit kailangan mong kumuha ng 16 na abogado? Unang-una, may 18 ka ng mga senador na kakampi na sabi ni Father Flavi Villanueva, mga hudas na senador. Bakit mo papipigilin ang impeachment trial na alam mo naman may 18 kang senador other than 16 na defense lawyers na lahat kakampi mo? Sigurado na yung acquittal kay Sara Duterte. Di ba? Landslide. Landslide vote for acquittal, mga kababayan. Pero bakit pinipigil ang presentation ng ebidensya? Ayan ang punto rito. Yun din ang gustong sabihin ni Romnick Sarmenta. Yan Matapang na naglabas ng kanyang saloobin ang award-winning aktor na si Romnick Sarmenta tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Wala mang binanggit na pangalan ang premyadong aktor. Ay naniniwala ang mga nakabasa nito na may kaugnayan ang kanyang pahayag sa kontrobersyal na impeachment trial ni VP Sara. Nagpost si Romnick sa kanyang ex-account hinggil sa umano'y isang inosente pero 16 ang kinuhang abogado para sa kinakasangkutang kaso. Ani Romnick sa kanyang June 19 ex-post, wala akong masabi. Inosente pero 16 ang kinuhang abogado led by the Holy Spirit pero nagpapalaganap ng fake news. Patama naman yung isa pang linya, patama yon kay Bato de la Rosa. Ginagabayan daw siya ng Holy Spirit. Sa pag-motion to dismiss, mga kababayan, ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Holy Spirit ba yun, mga kababayan? Evil Spirit. Maniwala pa kami. Pero Holy Spirit, malabo po. Wala talaga. Ang buong pahayag ng aktor. Naniniwala ang mga netizens na nakabasa nito na ang pinapatotsadahan niyang inosente pero 16 ang kinuhang abogado ay ang Vice Presidente. Isa si Romnick sa mga kilalang celebrities na walang takot na nagbabahagi ng kanyang saloobin at paniniwala tungkol sa iba't ibang isyu sa gobyerno at mga problema ng mga Pilipino. Basag na basag, mga kababayan, yung Vice Presidente sa naging post ni Romnick Sarmenta. O ngayon, ito yung mga latest na balita tungkol sa impeachment ni Sara. Report ito ng Abante News. Sabi dito, Cheese, binusalan mga senador sa impeachment. Pinagbawalan ni Senate President Cheese Escudero ang mga senator judge na magsalita sa issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Gayunman, sinabi ni Pimentel na parang si Escudero rin ang lumalabag sa gag order dahil siya ang nagsasalita kung ano ang pupwedeng gawin ng mga senator judge. Yan ang problema dito kay Cheese Escudero. Dapat talaga mapalitan si Cheese Escudero bilang Senate President. Medyo matino kung ang maging presiding officer si Tito Sena lang. Kung halimbawa, manalo, mga kababayan, bilang Senate President. Kung hindi, sabi nga natin, mas makabubuti siguro yung proposal ng isang dean ng College of Law, nakalimutan ko lang yung pangalan. Na tulad nung panahon ni Erap, ang presiding officer, yung Chief Justice ng Supreme Court, para apolitical po. At hindi na makalusot yung mga motion na tulad po ng ginawa ni Bato de la Rosa, ang konstitusyonal. Pero pinalusot ni Cheese Escudero. Di ba? Sabi ni Coco Pimentel na isang outgoing senator, si SP nakiusap na magag-order ang mga senador. Huwag na kayo masyado madaldal sa substance. Paglalad ni Pimentel sa interview ng DWIC kahapon. Sana hindi rin siya nagsasabi ng ano ang posibleng gawin ng mga senator judges kapag nakita nilang i-entertain pala ang motion na ganito, na neutrality of an impartial judge ay nabaviolate na doon, sabi po ni Coco. Samantala, tiniyak naman ng prosecution panel ng Kamara
Naiakyat nila sa Supreme Court ang impeachment case ni BP Sara kapag binasura ito ng impeachment court sa mosyon ng Senator Judge. Sabi ni Attorney Antonio Bukoy, wala kaming ibang pupuntahan kasi ang SC lang, Supreme Court lang ang final judge ng constitutional issue of whether it is compliant with the Constitution or not. Binanggit ni Bukoy na hindi direktang sinagot ni Duterte ang mga aligasyon na nakasaad sa Articles of Impeachment at itinanggi lamang ang mga ito na walang ibinigay na paliwanag. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial, she wants a bloodbath. Sabi ni Bukoy, bubble bath lang hindi bloodbath. Ayun mga kababayan. Ito pa, isa pang development ng impeachment case. Ito naman yung sa ombudsman na baka sabi ng iba, madiskaril yung impeachment trial dahil biglang nag-react, umaksyon agad-agad. Kaduda-duda niya sabi ni ML Party List Representative Laila de Lima. Dati niya, tinutulugan lang yan yung mga kasong pinafile dyan sa ombudsman. Pero niya, biglang naging agresibo si Ombudsman Martires, isang appointee ni Digong. Kaduda-duda niya. Pumalag daw si Martires. Ombudsman pumalag na sinasabotahe kamara. Ayan si Martires na isang appointee ni Digong. Sabi diyan, nanindigan si Ombudsman Samuel Martires na hindi nila sinasabotahe ang kapangyarihan ng kamara di representantes na mag-impeach ng opisyal ng gobyerno. We're not grabbing the power of Congress to impeach an impeachable officer, no? Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives, diin ni Martires. Anya, base sa kanilang rules, itinuturing nila ang committee report ng House of Committee on Good Government and Public Accountability bilang reklamo kay Vice President Sara Duterte, kaya agaran nila itong inaksyonan. Nilinaw rin nito na hindi nila minamadali ang pagresolba ng reklamo laban sa Vice Presidente dahil hihintayin muna nilang matapos ang impeachment trial ng Senado. What we have right now is the power to investigate but not to prosecute. The Ombudsman or any investigating body has to await the result of the impeachment proceeding. But if the Vice President is acquitted by the impeachment court, wala kaming power to charge her. Paliwanag ni Martires. Tanggap naman ang desisyon ng Ombudsman na hintayin ng Kamara ang desisyon ng Ombudsman na hintayin ang kalalabasan ng impeachment trial sa Senado. Sabi po ni Attorney Antonio Bukoy, antayin niya ang kahinatnan ng impeachment trial, which is tama. I commend the Ombudsman for that. Wika ng House Prosecution Panel spokesperson. Unsolicited advice kay Ombudsman Martires, yamang paparetire ka na. Next month, 'di ba? Paparetire ka na. Huwag ka nang pumasok sa problema. 'Di ba? Pag pumasok ka sa problema, baka maapektuhan pa yung retirement benefits mo niyan. Magandang mag-graceful exit ka na lang. Yan ang ginagawa kahit sa military, sa PNP. Pinipili na nila yung tahimik na buhay. Imbes na nasa active operation sila, nilalagay sa opisina na muna, waiting for the retirement. Hindi na po ibinabala sa bakbakan sa mga operations kasi baka masingitan pa, hindi na makaretire. Masingitan pa ng kalaban. So ganun dapat. Kasi Ombudsman Martires, pare-retire ka na next month, magre-retire ka na. Baka kung imbis naging masaya yung retirement mo, naging problematic pa tuloy. Tama ba? Hintayin mo na lang yung susunod na Ombudsman. Yun yung i-appoint na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasong-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.